Karamihan sa mga lalaki ay walang ideya kung paano purihin ang isang babae sa paraang tunay na nakakapukaw ng malalim na atraksyon. Karaniwan, masyado silang nag-iingat at doon lang sila sa tipikal na linyang ang ganda mo o kaya naman sobra silang nagsusumikap, pinalalabis ang papuri na nagmumukhang desperado o pilit. Pero ito ang problema, ang mga paulit-ulit na papuri ay hindi nagpaparamdam sa babae na siya'y espesyal. Kung maganda siya, narinig na niya ang lahat ng iyon, daan-daang beses, baka nga libo pa. Ang sabihing maganda ang kanyang mga mata o kaakit-akit ang kanyang ngiti ay hindi ka magpapakilala bilang naiiba. Hindi ka niya matatandaan, hindi ka niya maiisip kapag wala ka. At kung ang mga salita mo ay hindi nag-iiwan ng matibay na alaala para na ring wala. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang tamang uri ng papuri, yung kayang pumukaw ng emosyon, ay pwedeng magpa-obsess sa isang babae sa iyo? Paano kung may masabi ka na dumidiretso sa kanyang isipan, lumalampas sa lohika at pumapasok direkta sa kanyang ilalim malay? Isang bagay na nananatili kahit tapos na ang usapan. Diyan pumapasok ang tinatawag na forbidden compliments. Hindi ito ang mga karaniwang papuri. Hindi ito yung klase ng pagpuri na nagpapalaki lang ng kanyang ego tulad ng ginagawa ng lahat ng lalaki. Hindi. Ito ang mga salitang may kakaibang dating. Mga salitang nagpapakita na naiintindihan mo siya ng mas malalim. Ang mga papuring ito ay maingat na binuo para tamaan ang kanyang damdamin, para maramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, isang bagay na hilaw, isang bagay na totoo. Kadalasan, ang mga papuri ay nakatuon lang sa panlabas. Ang kanyang ganda, estilo o tawa. Pero ang pinakamakapangyarihang papuri ay hindi lang tungkol sa kanya. Ipinapakita rin nito kung sino ka. Ang lalaking marunong magpuri ng tama ay hindi lang nagpaparamdam ng maganda sa babae. Ginagawa niyang hanapin ng babae ang kanyang presensya dahil gusto nitong malaman kung ano ang nakikita niya sa kanya. At sa gabay na ito, ibabahagi ko ang 3 forbidden compliments, mga papuring kapag ginamit sa tamang paraan ay magpaparamdam sa kahit sinong babae ng matinding emosyon na hindi niya kayang balewalain. Hindi ito karaniwang mga papuri. Ito ang mga salitang kayang baguhin, ang laro ng atraksyon at magtutulak sa kanya na ikaw ang habulin. Simulan natin. May kung ano sa'yo na hindi ko pa rin mawari. Ang mga salitang ito kapag binitiwan sa tamang sandali ay may kapangyarihan na karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman maiintindihan. Kadalasan, ang mga lalaki ay nagbibigay ng mga papuring madaling iproseso. Mga katulad ng, ang ganda mo, ang ganda ng ngiti mo, ang saya mong kasama. Oo, maganda pakinggan pero masyado namang predictable. At ang pagiging predictable ay pumapatay ng atraksyon. Kapag nakarinig ang isang babae ng ganoong papuri, alam na niya kung paano sasagot. Sanay na siya, ngingiti, magpapasalamat, tapos na, gaya ng libo-libong beses na nangyari noon. Pero kapag sinabi mong, may kung ano sa'yo na hindi ko pa rin mawari, may nangyayari. Nilalagay mo ang misteryo sa gitna ng usapan, at ang misteryo ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa atraksyon. Ang papuring ito ay parang may binubuksang switch sa kanyang isipan. Hindi niya basta tatanggapin at kalilimutan. Hindi, mag-iisip siya, magtatanong siya, ano ang nakikita niya sa akin? Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang meron sa akin na kakaiba? At heto ang totoong galing, hindi mo ibibigay ang sagot. Kapag iniwan mo itong bukas, parang may puwang sa kanyang isip na gusto niyang punan. At ayon sa psikolohiya, kapag walang closure, nagiging obsession ito. Makapangyarihan ang papuring ito dahil pinaparamdam nitong kakaiba siya. Hindi gusto ng mga babae na maging isa lang sa maraming magaganda. Gusto nilang maramdaman na may espesyal na bagay sa kanila na hindi madaling maintindihan ng iba. Lumilikha ito ng tensyon. Ipinapakita mong interesado ka, pero sa paraang hindi niya agad mahuhulaan. Inaantig nito ang kanyang damdamin. Kailangan na niyang patunayan sa sarili niya kung ano ang nakikita mo sa kanya. Ngayon ang susi, dapat natural itong lumabas. Kung babanggitin mo lang ito na parang mumurahing pick-up line, hindi gagana.
Pero kung maitutugma mo sa tamang sandali, tatama ito ng mas malalim. Mga halimbawa, nagbigay siya ng kakaibang obserbasyon. Sandali kang titigil, titingin sa kanya at sasabihin, "Alam mo, may kung ano sa'yo na hindi ko pa rin mawari." Magkasama kayo at may ginawa siyang hindi inaasahan. Sa halip na agad kang mag-react, bahagyang yuyuko ka at sasabihin, "Hindi ka gaya ng karamihan sa mga taong nakikilala ko, pero hindi ko matukoy kung bakit." Pagkasabi mo nito, pansinin kung anong mangyayari. Lalapit siya. Magbabago ang ekspresyon niya. Gugustuhin niyang malaman kung ano ang ibig mong sabihin. At habang pinipigilan mong ibigay ang sagot, mas lalo kanyang hahabulin. Karamihan ng mga papuri ay nagsasara ng usapan. Ang papuring ito ay nagbubukas ng isang loop sa kanyang isip. Iisipin kanya kahit wala ka. At sa oras na magsimula siyang isipin ka kahit wala ka, doon nagiging obsession ang atraksyon. Pakiramdam ko may bahagi ng pagkatao mo na hindi nakikita ng karamihan. Ngayon, mas lalo pa tayong lalalim. Karamihan ng mga lalaki ay sinusubukang maka-impress sa babae gamit ang mababaw na papuri. Ang saya mo, ang ganda ng aura mo, ang cool mo. Pero ang hindi nila nagagawa ay ang ipadama sa babae na tunay siyang nauunawaan. Buong buhay ng babae, hinuhusgahan siya base sa panlabas, ang kanyang itsura, ugali o social energy. Pero sa kaloob-looban, may mas malalim siyang hinahangad, ang makita siya ng higit pa sa imaheng ipinapakita niya sa mundo. Makapangyarihan ang papuring ito dahil ipinahihiwatig nito na may nakikita ka sa kanya na hindi nakikita ng iba. Binabago nito ang dynamics. Ngayon, magiging curious siya kung ano ang napapansin mo at gugustuhin niyang patunayan na tama ka. Ang susi ay timing. Sabihin ito kapag nagbukas siya tungkol sa personal na bagay o kapag ibinaba niya ang kanyang guard. Mga halimbawa, nagkuwento siya tungkol sa kanyang nakaraan, isang bagay na mahina o maselan. Saglit kang titigil, tapos sasabihin, "Pakiramdam ko may bahagi ng pagkatao mo na hindi nakikita ng karamihan." Tumawa siya ng totoo, hindi gaya ng karaniwang polished persona niya. Ngumingiti ka at sasabihin, "Sa tingin ko, hindi nakikita ng karamihan ang ganitong bersyon mo." May ginawa siyang lubos na hindi inaasahan. Titingin ka, iikot ng bahagya ang ulo at sasabihin, "Nakakatuwa to. Sigurado akong hindi alam ng iba ito tungkol sa'yo." Bakit ito epektibo? Dahil sa halip na sabihin sa kanya ang alam na niya, ginagawa mo siyang magtanong kung ano ang nakikita mo, at kapag iniisip na niya kung paano siya nakakaapekto sa'yo, emosyonal na siyang naaakit. May isang sandali na nararanasan ng bawat babae pero bihira nilang binabanggit. Nangyayari ito kapag nakatagpo siya ng isang taong nakakita sa kanya, hindi lang batay sa panlabas, hindi lang sa ipinapakita niya sa mundo, kundi sa mas malalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman nagpapasimula ng ganitong sandali dahil mali ang kanilang paraan ng paglapit sa atraksyon. Akala nila ang manalo sa isang babae ay basta sabihin kung gaano siya kaganda. Iniisip nila na ang atraksyon ay tungkol sa panghihikayat sa babae na magustuhan sila. Pero ang tunay na atraksyon, ang uri na nananatili, ang uri na nagpapaalala sa babae sa'yo kahit wala ka na sa silid, hindi nangyayari kapag sinabi mo lang kung gaano siya kagaling. Nangyayari ito kapag nakaramdam siya ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Kapag nagsimula siyang magtaka kung bakit may nakikita ka sa kanya na hindi nakikita ng iba. Kapag napagtanto niya na kapag ikaw ang kasama, na ipapakita niya ang mga bahagi ng kanyang sarili na hindi niya ipinapakita kaninuman. Doon nagiging obsession ng atraksyon. Iyan ang kapangyarihan ng forbidden compliments. Hindi lang nila pinapasarap ang pakiramdam ng babae sa sandaling iyon. Binabago nila kung paano niya nakikita ang sarili niya kapag kasama ka. At ang susunod na papuri ay magpaparamdam sa kanya ng isang bagay na hindi niya kayang baliwalain. Hindi ko alam kung ikaw ay panganib o ikaw mismo ang kailangan ko. Hindi lang ito papuri. Isa itong bitag, isang psikolohikal na bitag na hinihila ang isang babae sa isang laro na hindi niya namamalayan na nilalaro na pala niya. Kadalasan, ang mga lalaki ay bumubuo ng mga papuri na ibinibigay ang kontrol sa babae.
Napakaganda mo. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Gustong-gusto ko ang lahat tungkol sa'yo. Maganda pakinggan, oo. Pero inilalagay nito ang babae sa driver's seat. Siya ang nagdedesisyon kung gusto kanya o hindi. Pero binabaliktad ng papuring ito ang sitwasyon. Ngayon, hindi siya sigurado. Siya na ang kailangang magpasya kung saan siya nakatayo pagdating sa'yo. Sa sandaling sabihin mo, hindi ko alam kung ikaw ay panganib o ikaw mismo ang kailangan ko. Agad kang lumikha ng tensyon dahil dalawang ideya ang naglalaban sa kanyang isip. Sa isang banda, gusto niyang siya ang kailangan mo. Gusto niyang siya ang magdala ng halaga sa buhay mo. Sa kabila naman, ipinaramdam mong baka siya ay panganib, na baka siya ang babaeng gumugulo, nagpapasurpresa, nagdadala ng kaunting kaguluhan. At heto ang katotohanan. Gustong-gusto ng mga babae ang pakiramdam na may ganitong epekto sila sa isang lalaki dahil nakakahawa ang kasabikan. At kapag isang babae ang nakaramdam na siya ay parehong delikado at mahalaga sa iyo, hahabulin ka niya para patunayan kung alin ang totoo. Bakit epektibo ang papuring ito? 3 dahilan. Pinaparamdam nitong makapangyarihan siya. Karamihan ng mga lalaki ay nagsasabing cute, sweet o charming ang babae. Pero bihira ang nagpaparamdam na siya'y delikado at may nakakahumaling sa ideya na kaya niyang guluhin ang mundo mo. Kapag naramdaman niyang siya ay isang puwersang hindi mo lubos na makontrol, gugustuhin niyang patunayan kung gaano siya kaepektibo sa'yo. Doon mo siya gagawing obsessed. Lumilikha ito ng push-pull dynamic. Kapag nagpapakita ng interes ang karamihan ng lalaki, sobrang halata. Masyado silang mabilis lumapit, binabaha ng papuri at tahasang ipinapakita na gusto nila ang babae. Sa ganoong paraan, nawawala ang hamon. Pero ang atraksyon ay hindi nanggagaling sa katiyakan. Nanggagaling ito sa tensyon, sa misteryo, sa dinamika kung saan gusto kanya pero hindi ka pa niya lubos na hawak. Kapag sinabi mong hindi ka sigurado kung siya ay panganib o siya mismo ang kailangan mo, inilalagay mo siya sa sitwasyong kailangan niyang patunayan ang sarili. Magkakaroon siya ng misyon para resolbahin ang tensyon at ang tanging paraan para gawin iyon ay lumapit sa iyo para makuha ang buo mong pag-apruba. Doon magsisimula siyang habulin ka. Pinupukaw nito ang kuryosidad. Isa sa mga hindi nagbabagong aspeto ng sikolohiya ng tao. Kapag walang malinaw na sagot, na-o-obsess ang utak natin sa paghahanap nito. At ang papuring ito ay disenyo para lumikha ng ganoong epekto. Sa oras na marinig niya, hindi ko alam kung ikaw ay panganib o ikaw mismo ang kailangan ko. Kailangan niyang alamin, kailangan niyang maunawaan, kailangan niyang patunayan ang sarili niya. At kapag nagsimula na siyang mag-isip tungkol sa iyo ng ganoon, kapag iniisip na niya kung ano ang nasa isip mo, hooked na siya. Paano ito ihahatid? Gumagana lang ang linyang ito kung tama ang tono. Dapat maramdaman niyang tunay kang nagtataka na may ginawa siyang hindi mo inaasahan. Kung bibigkasin mo ito ng mabilis, magmumukhang naka-rehearse. Pero kung sasabihin mo ito ng mabagal, may bahagyang ngiti na parang seryoso kang nag-iisip, tatama ito sa paraang hindi niya kayang baliwalain. Mga halimbawa, nagbiro siya sa paraang nakagugulat. Ngumingiti ka, bahagyang lumalapit at sasabihin, hindi ko alam kung ikaw ay panganib o ikaw mismo ang kailangan ko. May ginawa siyang matapang, baka hinamon ka o nagbigay ng sarkastikong remark. Titingnan mo siya ng mabagal, hihinto sandali at sasabihin, pakiramdam ko magiging delikado ka para sa akin. Nagulat ka sa isang insight na ibinahagi niya. Sa halip na tumangulang, bahagyang ikiling ang ulo, titigan siya at sabihing, hindi ko alam kung dapat ba kitang iwasan o mas lalo pang kilalanin. Ang susi ay ang pause, yung sandaling pagdadalawang isip bago mo sabihin. Ang sandaling iyon ang magpaparamdam na totoong iniisip mo at ang pakiramdam na iyan ang nagpapalakas ng papuring ito. Karamihan ng mga lalaki ay pumupuri lang para pasayahin ang babae sa sandaling iyon. Pero ang tamang papuri ang nagpapaisip sa kanya tungkol sa iyo. Iyan ang tumatagal sa kanyang isip. Iyan ang inuulit-ulit niya kahit wala ka na. Iyan ang dahilan kung bakit gustuhin ka niya. May rason kung bakit may ilang tao na nananatili sa ating alaala kahit wala na sila. Hindi lang dahil sa sinabi nila,
dahil ito sa kung paano nila tayo pinaramdam. Balikan mo ang huling beses na may nagsabi sa'yo ng bagay na hindi mo malimutan, isang bagay na nanatili sa isip mo ng araw, linggo o buwan. Hindi lang iyon papuri, isang pagbabago iyon sa kung paano mo nakikita ang sarili mo. Iyon ang ginagawa ng forbidden compliments. Hindi lang nila pinapasarap ang pakiramdam mo sa sandaling iyon, binabago nila kung paano mo nakikita ang sarili mo kaugnay ng taong iyon. Lumilikha sila ng bagong realidad, isang realidad kung saan hinahanap-hanap mo kung paano kanya nakikita. Pinaparamdam mo sa akin na gusto kong maging mas mabuti. Sa unang tingin, simple lang pakinggan, pero psikolohikal, isa ito sa pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong sabihin sa isang babae. Bakit? Dahil ginagawa nito ang isang bagay na hindi kayang gawin ng iba pang papuri. Hindi lang nito pinararamdam na espesyal siya. Ginagawa nitong mahalaga siya. Ginagawa nitong parang may halaga siya sa buhay mo na walang ibang nakagawa. At diyan, nagiging attachment ang atraksyon. Hindi lang gustong magustuhan ng mga babae, hindi lang nila gustong hangarin sila. Gusto nilang maramdaman na sila'y nagbibigay inspirasyon sa isang lalaki na ang presensya nila sa buhay nito ay may epekto, na sila ay mahalaga sa paraang higit pa sa itsura, charm o panandaliang atraksyon. At kapag sinabi mong, pinaparamdam mo sa akin na gusto kong maging mas mabuti, eksaktong iyon ang ipinahahayag mo. Tatlong dahilan kung bakit makapangyarihan ang papuring ito. Pinaparamdam nitong may kakaibang epekto siya. Kadalasan, ang mga lalaki ay pumupuri base sa kung ano ang babae. Maganda siya, nakakatawa, interesante. Pero ang papuring ito ay nagsasabing binabago ka niya, na sa simpleng presensya niya napapalabas niya ang mas mabuting bersyon mo. At iyan ang nagpapahalaga sa kanya ng husto. Lumilikha ito ng emosyonal na koneksyon. Madali ang atraksyon, pero ang emosyonal na attachment, iyan ang bihira. Ang papuring ito ay pumupukaw ng mas malalim kaysa pagnanasa. Pinaparamdam nitong may emosyonal na kahalagahan siya sa buhay mo. At mas nakakahumaling ang damdaming iyon kaysa sa panlabas na atraksyon. Binabaliktad nito ang script. Karamihan ng papuri ay tungkol sa pagsusumikap mong makuha siya. Pero ang papuring ito ay ginagawa siyang mag-isip tungkol sa'yo. Paano mo siya ini-inspire? Ano ang meron siya na nagpapabago sa'yo? Bakit iba ang epekto niya kumpara sa iba? At sa oras na mapaisip siya ng ganoon, hooked na siya. Paano gamitin? Tulad ng lahat ng forbidden compliments, timing ang lahat. Hindi ito dapat basta ibato ng walang dahilan. Dapat maramdaman niyang totoo na nararapat ito at sabihin sa paraang tatama sa emosyon niya. Kailan sasabihin kapag nagbigay siya ng pananaw na nagpaiba ng pag-iisip mo? Saglit kang hihinto, titingin sa kanya at sasabihin, pakiramdam ko pinaparamdam mo sa akin na gusto kong tingnan ang mga bagay ng mas mabuti. Kapag hindi niya sinasadyang bigyan ka ng motibasyon, baka dahil sa kanyang disiplina o mindset, sasabihin mo, alam mo, kapag kasama kita, gusto kong magsikap pa. Iyon ang respeto ko sa iyo. Kapag sinuportahan ka niya sa paraang iba, baka pinatibay ka niya sa oras na duda ka sa sarili. Sabihin mo, pinaparamdam mo sa akin na gusto kong maging mas mabuti at seryoso ako. Ano ang mangyayari pagkatapos? Matatandaan niya iyon, mararamdaman niya iyon, at magsisimula siyang makita ang sarili niya sa mata mo sa ibang paraan. Hindi na lang siya babaeng gusto mo. Siya na ang babaeng nagbago sa iyo. At iyon, hindi malilimutan. Ito ang naghihiwalay sa tunay na atraksyon mula sa karaniwang interaksyon. Karamihan ng lalaki ay sinusubukang magpa-impress sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol sa sarili nila. Pero ang mga lalaking tunay na naiiba, pinaparamdam nila sa babae ang isang bagay tungkol sa sarili nito na hindi pa niya naramdaman dati. Iyan ang ginagawa ng forbidden compliments. Hindi lang nila pinararamdam na maganda siya. Hindi lang nila pinararamdam na kanais-nais siya. Pinaparamdam nila na mahalaga siya, na nakikita siya, na konektado siya sa iyo sa paraang hindi niya kayang baliwalain. At kapag naramdaman ng babae ang ganitong koneksyon, hinahabol niya ito, hahanapin niya ito, gugustuhin niya pa, at higit sa lahat, gugustuhin ka niya. Sa kabuuan, gumagana ang mga forbidden compliments dahil hindi sila mababaw na papuri. Nakaangkla sila sa pananaw, sa pag-unawa, sa sikolohiya.
sa pagpaparamdam sa babae ng mas malalim pa kaysa atraksyon. Ang unang forbidden compliment ay nagparamdam sa kanya ng misteryo. Pinaisip nito kung ano ang nakita mo sa kanya na hindi nakita ng iba. At sa oras na nagsimula siyang mag-isip tungkol doon, iniisip ka na niya. Ang ikalawang forbidden compliment ay nagparamdam sa kanya na tunay siyang nakita. Ginawa nitong gusto niyang ipakita pa ang mas marami sa sarili niya, buksan ang sarili niya sa iyo, at patunayan na tama ka. At itong huling papuri ang nagdudugtong ng emosyonal na koneksyon sa iyo. Dahil ngayon, hindi ka na lang basta lalaking gusto niya. Isa ka ng lalaking nagbibigay inspirasyon sa kanya. Lalaking nakakakita sa kanya sa paraang hindi nagagawa ng iba. Lalaking nagpaparamdam sa kanya ng isang bagay na bihira niyang maramdaman. At iyon ang paraan para maging obsessed ang isang babae sa iyo. Iyon ang paraan para siya ang humabol sa iyo, imbes na ikaw ang humabol sa kanya. Iyon ang paraan para maging ikaw ang tanging lalaking maaalala niya kahit lahat ng iba ay naglaho na. Kaya sa susunod na kasama mo ang isang babae at gusto mong mag-iwan ng matinding epekto, huwag mo lang sabihing maganda siya. Huwag mo lang sabihing espesyal siya. Ipinaramdam mo, ipaisip mo sa kanya, ipa-obsess mo sa kanya, at hindi kanya kailanman malilimutan. Dito nagtatapos ang ating pagtalakay sa pinakamakapangyarihang forbidden compliments. Pero simula pa lang ito. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa sikolohiya ng atraksyon at kung paano maging isang lalaking natural na hinihila ang atensyon ng tao, siguraduhing i-like ang video na ito, mag-iwan ng komento sa ibaba, at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman. Dahil ang pagmaster ng atraksyon ay hindi tungkol sa mga trick. Ito ay tungkol sa mas malalim na pag-unawa sa kalikasan ng tao. At kapag nagawa mo iyon, hindi ka na kailanman kailangang manghabol muli. Manatiling matatag, manatiling nakaugat, at magkikita tayo sa susunod.